Welcome sa panibagong camping serye mga mare. Sa videong ito ay ipapakita namin sa inyo itong bago naming napuntahang campsite. Masasaksihan din natin ang mahiwagang ilog na meron dito sa Bundok Banahaw. Tara at sabay-sabay nating tuklasin ang ganda ng Bangkong Kahoy Valley dito sa Dolores, Quezon. Ngayon lumilipad at nasa langit ka. Gusto mo ba sumama? Hi guys! So ngayon magka-camping kami sa Bangkong Kahoy, Dolores, Quezon. Medyo maulan nga ngayon pero mabuti naman tumigil na yung ulan. Kanina malakas eh. Andito pa lang yata kami sa San Pablo. Ayan mga mare, wala pa kami sa Bangkong Kahoy pero puro rough road na yung bumubungad sa amin. Talagang sinusubukan talaga ng daan yung lakas ng ating minivan. May nadaanan kami ditong bakery kaya tumigil muna kami saglit para bumili ng tinapay. 3 hours na rin kasi kami bumabiyahe from Parañaque. Tapos kung san-san pa yung tinuturo ni Google Map na daan sa amin. Kaya ayan, ginutom ang mga bakla. Dumaan na din pala kami sa Dali para bumili ng mga kakailanganin namin. Siyempre, aakyat na naman kami ng bundok kaya expected namin na walang mga tindahan doon. Bumili na kami ng bigas, tubig, pang-ulam namin sa loob ng 3 araw. At syempre, hindi pwedeng mawala ang GSM Blue Mojito. Pang-painit ng mga bakla dahil balita namin napakalamig daw doon sa campsite. So, ilang kembot lang, nakarating na kami dito sa Dolores, Quezon. Dito pa lang sa daan na to, parang nasa ibang dimension na kami. Yung feeling na anytime parang may mapapana sa mga kasama mo. Charing. Tapos, eto na yung simula ng rough road. 1 kilometer daw to, simula dito hanggang doon sa car camping campsite ng Bangkong Kahoy. So, expected namin talaga na may rough road talaga kaming madadaanan. At may mga paahon nga since paakyat na nga kami ng bundok. Pero syempre, kayang-kaya ni Jordy yan. Literal lang siya na maliit na sasakyan, pero wag na wag niyong mamaliitin yan. Marami nang napagdaan ng lubak at paahon yan. 4x2 man sa inyong paningin, pero feeling 4x4 naman. Huy! So, eto na nga, narating na namin ang Bangkong Kahoy Valley dito sa Dolores, Quezon. At eto na agad ang bumungad sa amin. Literal na malayo sa gulo pero malapit sa mga engkanto. Sa kalagitnaan nga ng daan ay makikita nyo itong lugar na ito kung saan kailangan nyo tumigil para mag-register at magbayad. Meron po sila ditong 2 campsite. Yung isang campsite po ay para lang dun sa mga gustong magtayo lang ng tent. Meron din naman po sila ditong designated na parking lot kung gusto nyo lang i-park yung sasakyan nyo sa labas. At yung isang campsite naman nila ay para sa car camping. So ang camping fee po nila dito for overnight is 150 pesos per head. At kung gusto nyo mag-extend ng isang gabi pa, succeeding night fee po nila is 75 pesos only. And for car camping fee naman is 150 pesos din po. After namin magbayad, tutungo na kami dun sa car camping site. So, simula daw dito sa kanilang registration area ay 500 meters pa yung babiyahihin namin paakyat dun sa car camping site. Para tayong ano? Woo! Para tayo nasa rides! Grabe! Nasa rin talaga tayo, Pam. Rough road overload. Woo! Grabe! At eto yung hindi namin in-expect. Sobrang lalaki na ng bato sa part na to. Hindi na talaga siya rough road, rocky road na. Charing. At take note ha, paahon pa yan. Pero ika nga, difficult roads often leads to beautiful destination. Kaya kung mahirap o pangit man yung daan, enjoy na lang natin yung biyahe. I-look forward na lang natin yung ganda nung pupuntahan natin. At ilang saglit pa, narating na rin namin ang car camping site ng Bangkong Kahoy. Grabe, lahat kami napawaw nung pagdating namin dito. Wow! Napaka-solid naman kasi talaga ng view. Sulit na sulit talaga yung hirap ng daan. Konting trivia lang pala mga mare, ito pong Bangkong Kahoy Valley dito sa Dolores, Quezon ay napaggigitnaan ng 2 bundok. Ito pong bundok na ito na nasa harapan namin ay ang Mount Cristobal. At ito namang bundok na nasa harapan namin ngayon ay ang Mount Banahaw. Ayan, at naghahanap na kami ng spot kung saan kami magtatayo ng tent. Pero as usual, dito talaga kami pumipwesto sa malapit sa CR. Alam nyo naman ang mamshi nyo, ihiin lalo na pag malamig. Kung pwede lang talagang magpakabit ng catheter kahit walang sakit ay baka ginawa ko na. Charing. Mag-aalas 5 na pala ng hapon nung makarating kami dito sa campsite. Dali-dali na rin kami nag-setup ng mga gamit namin dahil baka abutan kami ng dilim. Pagsapit ng gabi, nag-asikaso na kami ng aming kakainin sa hapunan. Sinigang na salmon ang aming dinner for tonight. Ito talaga yung paborito naming lutuin pag nasa campsite. Bukod kasi sa madali na siyang lutuin, masarap pa siyang ulamin lalo na sa malamig na panahon. So, dinner time! Nakasetup na nga rin pala yung aming tulugan. Isa lang yung tent na dala namin kaya naman nilatagan namin itong si Jordy ng airbed para pwede rin siyang tulugan. Anyway guys, kung nagbabalak po kayong pumunta dito sa Bangkong Kahoy Valley ay wag niyong kalimutang magdala ng mga ilaw. Semi-raw camping po kasi ang atake dito mga mare. So i-expect nyo na ganyan po kadilim dito. So after namin kumain, nakapagpahinga naman na kami ng saglit at eto't nagsisimula na kaming magpainit. Pag nasa campsite kayo, talaga namang napakahaba ng gabi. Kaya naman nilibang na lang namin ang aming mga sarili habang pinag-uusapan ng buhay ng ibang tao. Charing. Baba.
Pagising namin medyo maambon pero okay lang kasi mas gusto namin yung ganitong panahon kaysa sobrang init. So nakaredy na kami na pang umagahan at kami ay kakain ulit. Ganito lang po talaga yung ginagawa namin pag nagka-camping kami. Kain, tulog, enjoy ng view, repeat. Kaya dito talaga kami nakakapagpahinga ng todo. At dahil nga wala naman kaming ibang gagawin ay nag-ikot-ikot muna kami dito sa campsite. Ayan nga at napag-alaman namin na marami pa palang available na mga CR dito. Doon kasi sa taas, dalawa lang yung available na toilet. Wala lang talaga siyang bubong pero kung maganda naman yung panahon ay pwede dito. Dito nga pala to located malapit sa kanilang basketball court. Pag-alaman din namin na meron palang mga tindahan dito sa ilayahan ng Bangkong Kahoy Valley. Kaya naman kung may kailangan pa kayong bilhin, labas kayo ng campsite, lakad pa kayo pataas ng konti at matatagpuan nyo yung mga tindahan dito. Inihaw na liempo at ginisang gulay para sa aming tanghalian. Pagkatapos namin kumain ay naglakad-lakad kami at maghahanap sana kami ng ilog na liliguan. Kaya lang nung nagtanong-tanong kami ay malayo pa nga daw yung ilog at hindi namin kayang lakarin. Kaya naman nag-ikot-ikot na lang ulit kami dahil wala rin naman kaming gagawin. Meron nga pala sila ditong spot kung saan napakarami at napakaganda ng mga bulaklak. At pwede pa kayong mag-picture-picture. At meron din kami ditong nakita na mga maliliit na bahay na parang bahay ng mga duwende. Pwede niya mag-Gara Cruz. Makakali yung ano, yung Enidoro. Oh, may second floor, tanga. May init na yun. Ala, ang ganda. Ang ganda. Ano tawag dyan? Chiminea. Chiminea. Social naman ng ano. Iin ako. Nahihiya ako. Chiminea, no? Yung chiminea, pinipili ko anak ko. Ang galing naman ang pag nalinis mo ito, maganda to, no? Hindi na ako na, meron na. Ano kang bayan po? Oh, may CR din ito. CR din. May CR din. At meron nga rin pala sila ditong honesty bar mga mare. So kung gusto nyo pong bumili ng alak dito, meron po silang logbook. Ililistan nyo po kung anong alak yung kinuha nyo. Then meron silang box na lagayan ng bayad. Kung di naman kayo nagbayad at kumuha kayo ng alak dito, konsensya nyo na po yan at bahala na ang karma maningil sa inyo. Tsaring. Pagsapit ng gabi, corned beef at itlog na maalat ng ulam namin sa hapunan. Pagdating ng alas 11 ng gabi, binalot kami na matinding hamog. Wala na makita. Ano yan? Pag yan, pag. Grabe. Ngayon lang ako naka-experience of Grabe. Hindi na makita yung mga... Oo, ano yan? Liwanag yan. Oh. Grabe yung pag dito. Kaya ang labo. Grabe. Lalo ko pa konti. Ganyan yung fog dito kakapal. Grabe. Grabe, sobra kapal. Hindi na makita halos yung mga ano. Yung mga ilaw. Ito na yung pangatlo at huling araw na makikita namin ng Mount Banahaw. At para sa akin, ito na yung pinakamalungkot na part sa pagka-camping. Yung gusto mo pa talagang magstay sa campsite pero kinakailangan mo nang umuwi. Ito na rin yung huling kain namin dito. Niligpit na rin namin yung ibang gamit para pagkatapos kumain, ligpit ng konti, ligo, tapos sibat na. Isa na namang napakaganda at napaka-memorable na camping experience ang na-share namin sa inyo. Salamat Bangkong Kahoy Valley dahil hindi mo kami binigo. Mahirap man ang daan papunta sa'yo pero sobrang sulit at for sure babalik-balikan namin kayo. Bago nga kami umuwi ay napagpasyahan namin na puntahan yung ilog. At nung malapit na kami sa ilog, nagtataka kami kung bakit ang dami nagtitinda ng mga galon. Meron din ditong mga itinitindang langis o mga kwintas pangontra katulad ng mga binebenta sa Quiapo. Lalo pa kami na curious kasi halos lahat ng pumupunta ay may daladalang baunan ng tubig. So nung nagtanong-tanong nga kami, meron daw dito sa ilog na part na may mahiwagang tubig. Nung nakarating kami dito sa mismong ilog, may mga taong nagtitirik ng kandila dito sa gilid. Meron ding mga nagdadasal na nakaluhod pero hindi na lang namin kinuha na ng video. At eto na nga yung part ng ilog kung saan mahiwaga daw yung tubig.
Napakalawak po pala na itong ilog na ito. Open din po ito sa lahat at wala po itong entrance fee. Paalala ko lang po sa mga gustong pumunta dito ay magbaon po kayo ng respeto at disiplina. Respetuhin nyo po yung mismong lugar at kung hindi man kayo naniniwala sa kanilang paniniwala ay respetuhin nyo rin po sila. Iba't iba man ang paniniwala natin sa buhay, ang mahalaga may respeto tayo sa kapwa. At isa pa, matuto tayong disiplinahin ng mga sarili natin. Kung pupunta tayo sa mga ganitong klaseng sagradong lugar, matuto tayong tumahimik at wag tayong mag-iiwan ng kahit anong basura. Respetuhin natin yung mga ganitong gawa ng Diyos na tayong mga tao din naman ang nakikinabang. O siya, at dito na nagtatapos ang ating video. Salamat sa panonood!